May kung anong inilagay sa inumin ko, ang init. Magiging mahinahon ako sa'yo. Jiangli, tingnan mo ang sarili mo. Sira na ang puri mo. Paano ka papakakasalan ni Gujin? Bakit ka naging ganito, anak? Oo nga naman, kapatid. Hindi ka umuwi bago ang gabi ng kasal mo. Kapag kumalat ito, saan natin ilalagay ang mukha ng pamilyang Jiang? Hindi ganyan ang nangyari ang kasama ko kagabi ay. Ajin, buti dumating ka. Kagabi, ako ang kasama mo. May mukha ka pang humarap sa akin pagkatapos ng kagabi. Ang dumi mo. Hindi ka karapat-dapat na maging fayan ko. Ang kasama ko kagabi, ikaw yun, Ajin. Tumijin ka na sa salamin. Alam mo ba kung ano ang hitsura mo? Gusto mo pa akong hawakan? Karapet dapat kabiye? Jiangli, hindi ka na nga maganda. Nagawa mo pang pagtaksilan si Kuya Jin. Gusto mo bang mapahiya ang pamilya natin? Master Mu, hindi ba't ipinadala ka una siya kay Boss Wang? Sayang naman ang kuta na. Mabuti na lang hindi niya alam kung sino. Ngayong hawak ko na ang mga litrato. Magsisinungaling ka pa ba? Ikaw ang nagdala sa akin sa hotel. Ikaw ang nag-frame sa akin, Ajin. Umalis ka. Sasabihin ko sa'yo, Jiangli, kung hindi lang dahil sa kasunduan ng pamilya, hindi ka karapat-dapat na maging alipin ko. Sinasabi ko sa inyo, kakanselahin ko ang kasal na ito. Ajin, Wala kaming anak na tulad mo. Simulang ngayon, mananatili ka sa basement at huwag na huwag kang lalabas. Ibigay mo sa akin ang Sige pa. Hindi ko akalain na ang cute na to ay nagdadalang tao pala para kay Master Mu. Ang swerte niya talaga. Dahil hinahanap ni Master Mu si Jiangli, gagamitin ko ang batang ito para makapasok sa pamilya mo. Ay chuchuloy. saan mo dadalhin ang anak ko? Patay ang ipinanganak mo, dadalhin ko na siya para ikremet. Hindi maaari. Narinig ko siyang umiyak. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ano ba ang ingin? Hindi mo ba narinig ang kapatid mo? Patay na siya. Kahit hindi pa, hindi ko hahayaang mabuhay ang batang yan. Anak ko siya. Hindi siya cute. Jiang Yuan, ibalik mo sa akin ang anak ko. Umalis ka. Tumahimik ka. Sabihin niyo sa doktor, huwag niyo siyang pakialaman. Hayaan niyo siyang mamatay. HMP. Hindi. Pa, anak ko yun. Pa, wag. Hindi ko akalain na kambal pala ang dala ko. Kailangan kong protektahan ang natitirang anak ko. Hindi ito dapat malaman ng pamilyang Jiang. Baby, kailangan mong maging matatag. Baby, huwag kang matakot. Ilalayo kita ni Mommy sa lugar kung saan walang makakasakit sa atin. Atensyon sa lahat ng pasahero, ang Flight AZ-306 ay nakarating na sa Jiangcheng. Jiang Sheng, nakabalik na rin ako. Maligayang pagbabalik, Yar Kaira. Sa pagkakataong ito, pagbabayarin ko ang lahat ng nanakit sa amin. Personal na dahilan ang pagbalik ko, itago niyo ang pagkakakilanlan ko. Suriin ang lahat ng listahan ng pasahero. Hanapin ang doktor sa lalong madaling panahon. Mazos unut. Bakit parang pamilyar ang taong to? Nakita ko na ba siya dati? Kamukhang kamukha ko siya. Daddy, gusto ko pong mag-car. Sige, mag-ingat ka. Mommy, gusto ko pong bumili ng snacks. CJ, Pagkatapos mong mag-car, puntahan mo si Tito. Huwag kang lalayo, sumama ka sa kanya. sige po. Wala ka bang mata? Sino ka? Sa tingin mo, Jiangli,
Imposible. 5 taon ka nang nawawala. Nasaan ang birthmark mo? Salamat sa iyo, mahal kong ate. Kumanda na ako, di ba? Paano ko kaya pasasalamatan ang ginawa mo? Mahal kong ate. Jiang Li, hindi mo ako pwedeng galawin. Fiancé ako ni Mu Jingzi. Kapag ginalaw mo ako, hindi ka niya patatawarin. Zack Lolo, tulong. Simon M.O. Tignan mo ang babaeng yan. Bakit siya nakatakas sa sahig? Baliw na ba ang babaeng yan? Wenjia, ano kaya nangyari? Ate, laro ang kutsilyo lang to. Bakit ka natatakot? Ay, ka. May ginawa ka bang masama kaya ka natatakot? Yingke, Yingke. Inaapi ako ng babaeng to. Ipagtanggol mo ako. Lumayo ka. Sabi ko na, kung gusto mo akong makita, magpa-schedule ka ng maaga. Jingzi. Jiang Yuan, mukhang hindi rin pala masaya ang buhay mayaman na pinapangarap mo. Sir, napabala po si Miss Cao Cao. Ano? Wan, Jiang Li. Hindi kita patatawarin. Magkamukha tayo, ibig sabihin ikaw ang kapatid ko. At ikaw ang ate ko. May tatay na ako. Hindi talaga nanay ko ang matandang bruhang iyon. Wan. Zao Zao, Wan. Itutuloy. Siya yun. Sir, ma'am, pasensya na po. Ayos lang ba kayo? Hindi po kami mag-asawa. Salamat pala kanina. Ako si Jiang. Sir, nalaman na po namin, ang sikat na doktor ay tutuloy sa mo hotel. Pasensya na, miss. May kailangan pa akong gawin. Mauna na ako. Zao Zao, Ang sikat na doktor. Hinahanap niya ako. Mommy, hindi ba ikaw si Itzy Kyra? Bakit hindi mo sinabi sa lalaking yun? Wan, hindi pwedeng malaman ng kahit sino na ako si Itzy Kyra. Naiintindihan mo? Opo, Mommy. Yung anak ng lalaking yun, kamukhang kamukha ko. Ate ko ba siya? Ang kulit mo talaga, lahat na lang kamukha mo. Uwi na tayo. Text na lang. Ni, Halika Cao Cao, subukan muntak tu. ayoko. Hindi dapat mapili sa pagkain ang mga bata. Sige na, subukan mo. Cao Cao, makinig ka. Bilisan mo, kain na. Jiang Yuan, hindi mo ba alam na allergic si Zao Zao sa sili? Anong klaseng nanay ka? Jingzi, gusto ka ulang naman siyang pakainin ng mayos. Nakmadali lang ako kaya. Lumabas ka. Sa madaling salita, ako ang tunay na ina ni Zao Zao. Ilang araw na lang ay shareholder meeting na. Sana ay makapunta kayo ng anak mo. Matandang bruha ka, hindi ikaw ang nanay ko. Hahanapin ko si Mommy. Zao Zao, Inagahan ang shareholder meeting. Hindi dapat malaman ni Jiang Li ito. Kailangan kong makuha ang mga share niya. Itu Chaloy. Napakasama ng matandang bruhang iyon. Hindi natin siya dapat hayaang lumapit kay Daddy at maging stepmom natin. Zao, tayo na lang ang makakatulong kay Mommy ngayon. Visit, gagawa tayo ng paraan para magkasama sina Mommy at Daddy. Malapit na si Daddy, aalis na ako. Sige, mag-ingat ka. Zao Zao, Zao Zao, Zao Zao. Ikaw na naman. Ginoo, ano bang kailangan mo sa akin? Sabihin mo, ano ang gusto mo? Excuse me, ikaw ang kumatok sa pinto ko. Kaninang umaga nung nawawala si Zao Zao, nandyan ka. Ngayon, ang phone tracker niya ay nasa kwarto mo. Paano mo may paliliwanag yan? Bakit ko naman kailangan magpaliwanag sa'yo? Zao Zao, Anong karapatan mo pumasok sa kwarto ko ng basta-basta? ilabas mo si Zao Zao. Sabi ko na nga ba, hindi ko nakita ang anak mo. Marami na akong nakilalang babaeng tulad mo. Gagamit ng bata para makuha ang atensyon ko. Alam mo ba ang kapalit niyan? Isa rin akong ina, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero wala talaga siya rito, lumabas ka na. Hindi ba pera lang ang gusto mo? 1 milyon, Sabi ko na ngang wala siya rito. 5 milyon. Hindi ko alam.
Huling babala, huwag mo akong susubukan dahil hindi maganda ang kalalabasan mo. Ano bang pinagsasabi mo? Baliw ka ba? Ilabas mo si Zhao Zhao. Ilabas mo si Zhao Zhao. Mr. Mu, nakausap na po ang bata. Nga. Jiang, isang pagkakamali ang nangyari kanina. Bibigyan kita ng 5 milyon bilang kabayaran. Kung may kailangan ka, maaari mo akong lapitan. Boss, ito ang hinahanap nyo. Gagamitin na ama nyo ang birthday party niya ngayon para ay deklarang patay na kayo dahil sa 5T. Ang pagkawala at ililipat ang lahat ng shares nyo kay Jiang Yuan. Sige, nakuha ko na. Kailangan nyo ba kami? Hindi na. May mga utang na sila mismo ang magbabayad. Hindi nga nagkamali, tunay na anak ng pamilya Jiang. Napakaganda. Nga, narinig ko na nanganak si Jiang Yuan para sa batang master ng pamilya mo. Siguradong siya na ang susunod na MRS. No. Mga panauhin, salamat sa pagdalo sa birthday party ko. May mahalaga akong i-anunsyo. Dahil 5 taon nang nawawala ang bunso kong anak na si Jiang Li para sa ikaunlad ng kumpanya. Apagdesisyunan kong ilipat ang lahat ng shares niya sa panganay kong si Jiang Yuan. Tutol ako. Tutol ako. Zeno ka? Paano mo nagawang makialam sa pamilya Jiang? Bakit? Ako si Jiang Li. Jiang Li, akala kayo patay na siya? Sabi nila ay napakapangit niya at hiniwalayan pa ng pamilya ko. Hindi ko akalaing napakaganda niya pala. Ikaw, hindi ba nawawala ka ng 5 taon? Bakit ka na yan dito? Jiang Li, paano mo nagawang magpakita rito? Kayo na ang nagnanakaw ng ari-arian ko. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Zinon galing. 5 taon kang nawala, akala ng lahat ay patay ka na. Sa batas, dapat ako ang magmana. Ama, ate, hindi ako patay. Pasensya na kung nadismaya kayo. Tamang-tama ang dating mo. Sa loob ng 5 taon, wala kang ambag sa kumpanya. Gamitin mo ang pagkakataong ito para pirmahan ang transfer papers. Ang pamilyang Jiang ay itinayo ng aking ina. Hindi ko hahayaang mapunta ang pinaghirapan niya. Sa isang walang kwentang anak. Huwag kang mag-imbento ng kwento, pa. Pagbalik ng kapatid ko, siniraan na niya ako. Malinaw na gusto lang niyang ipahiya ang pamilyang Jiang. Kung hindi mo alam ang batas, tuturuan kita ng maayos. Kung ganoon, tuturuan kita ng maayos. Jiang Li, ayaw mo na bang malaman kung nasaan ang bata? Kung hindi mo pipirmahan ang share transfer agreement na ito ngayon, hindi mo na siya mahaha. No. Permahan, Mo. Pagkalipas ng napakaraming taon, hindi pa rin nagbabago ang nakakasukang mong pagmumukha. Kapatid, pinapayuhan kitang pirmahan mo na lang. Matagal nang patay ang nanay mo, at hindi na kayo ang nagpapatakbo sa pamilyang Jiang. Ganoon ba? Mukhang mabibigo ang mga plano mo. Ito ang aking di mabait na kapatid. Sa likod ko, hayagan niyang inaakit ang kanyang bayaw. Sa taong tulad niya, karapat-dapat ba siyang magmana ng shares ko? Yuan, ano ang ibig sabihin nito, pa? Huwag kang maniwala sa kanya. Edited lang, N.I. Jiang Li yan. Ayaw lang niya hayaan ako magmana ng shares. Edited line pala. Tama, hindi naman magagawa ni Miss Jiang ang kanyang bagay. Jiang Li, pagkalipas na maraming taon, napakasama pa rin ng ugali mo. Para lang sa counting shares, nagawa mong palabasin na may kasalanan si Jiang Yuan. Kapatid mo siya. Ate, alam mo sa sarili mo kung ginawa mo iyon o hindi. Kapatid, nagkakamali ka. Pirmahan mo na ang kontratang ito at patatawarin kita. Ikaw pa rin ang mabait kong kapatid. Nakalimutan na ni Yuan ang nakaraan. Huwag kang maging walang utang na loob. Huwag mong kalimutan, Jiang pa rin ang apelido mo. Hindi ko hahayaang mangyari ang gusto niyo. Ako, si Jiang Li, sumusumpa na mawawalan kayo ng lahat. Ikaw, walang hiya. Security, hulihin niyo siya. Tumahimik ka. Jiang Li, 5 taon na ang nakalipas. Hindi mo na ipagtanggol ang sarili mo at namatay ang anak mo. Bakit pagkalipas ng 5 taon, mahina ka pa rin? Ngayong araw, ipirmahan mo ang kontratang ito. Gusto mo man o hindi. Jiang Li, huwag kang maging matigas ang ulo. Ibigin mo yan. Ay, Chuchuloy. Itigil nyo. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na manggulo sa teritoryo ng pamilyang mo?
Young master mo, bakit ka nandito? Siya pala si Mu Jings, ang pinuno ng Mu Group. Iko pala ang maalamat na si Simu. Ange Guaponilla, Busto Cao Sian Pacazalan. Jingze, ang babaeng malanghiya na ito ang gustong kumuha ng shares ko. Dapat mo akong ipagtanggol. Kasi nungalingan, ang shares na yan ay iniwan sa akin ng nanay ko. Tumahimik ka, patay na ang nanay mo, kaya akin na yun. Ibibigay ko yun sa anak ko, anong pakialam mo? Young master mo, lisensya na sa eksenang ito. Paalisin ko na siya. Tingnan natin kung sino ang magtatangka. Jingze, bakit Montag siya kinakampihan? Isa lang siyang babaeng walang kwenta. Dati, dahil sa kalandian niya, nagkaanak siya. Huwag kang magpalinlang sa kanya. Tama, malas ang madikit sa kanya. Kaibigan ko si Miss Jiang. Sino mang gustong manakit sa kanya, kailangang dumaan muna sa akin. Jingze, hindi pagkakaunawaan lang ito. Ang kapatid ko ang hindi marunong rumespeto sa ama namin, kaya... Lumayo ka. Jingze, kami... Jingze, Young master mo, pa, inaakit ni Jiang Li siyang master mo pagbalik na pagbalik niya. Kung malalaman niya ang master mo ang nangyari noon, tayo ay... tumahimik ka. Hindi ito dapat mabunyag, kundi hindi tayo patatawarin ng pamilyang mo. Si Mu, pwede mo na ba akong ibaba? Hindi ko inakalang magkikita tayo agad. Ikaw pala ang pangalawang anak ng pamilyang Jiang, si Jiang Li. Salamat sa tulong mo, si Mu. Si Iomu, napapala ang bata. Nakita ko siyang kinuha ng isang babae. Ano? Ang babaeng yun ay... Miss Jiang, pakipaliwanag mo sa akin. Anyway, Mu, anak ko talaga siya. Kung hindi ka naniniwala, maaari kong papuntahin si Wanwan para makita mo. Wanwan. Excuse me, nakita niyo ba ang anak ko? Indi Cao Nakita. Wanwan, excuse me, nakita niyo ba ang anak ko? Hindi. Nakita niyo ba ang anak ko? Hindi. Excuse me, nakita niyo ba ang anak ko? Hindi. Miss Jiang, Anyway, Mu, nawawala si Wanwan. Pwede mo ba akong tulungan hanapin siya? Natatakot ako na baka may gawin ang pamilya Jiang sa kanya. Yilan, Yicheng, kunin mo agad ang buong video, I lock ang hotel, at siguraduhin mahanap ang dalawang bata. Ilabas mo ang sisi dito. Tigil. Dito ay zoom mo. Sila nga. Nakikita niyo ba kung saang palapag sila pumunta? Mukhang pumunta sila sa top floor, pero walang CCTV doon. Hindi namin matukoy ang eksaktong lokasyon. Nasa top floor ang lounge ko, malamang ay nasa kwarto ko sila. Huwag kang mag-alala, pupuntahan natin sila ngayon. CJ, may plano ako para magsama ulit sina Mommy at Daddy. Anong plano? Susundin niyo ang sasabihin ko. Magpapalit tayo ng pagkakakilanlan, magpapanggap tayo bilang isa't isa para magkasama sila. Paano kung mabuko tayo? Kaya dapat magtagumpay tayo, bawal mabigo. Ate, natatakot ako. Maniwala ka sa sarili mo. Dito ang private lounge ko. Hula ko, nasa loob sila. Mommy, sa wakas dumating ka na. Wanwan, Daddy, ano ang ginagawa mo rito? Daddy, Zao. Daddy. Daddy, napunit ang pantalon ko. Pwede bang umuwi muna tayo para magpalit? Kaya pala nagtatago ka rito dahil napunit ang pantalon mo. Sige, umuwi na tayo. Daddy, ayaw ko nang maglakad mag-isa. Pwede mo ba akong buhatin? Ngayon lang siya nagpabuhat at naglambing sa akin. Bata pa rin talaga siya, kahit gaano siya magpanggap na matanda, kailangan niya pa rin ng tatay. Dapat ko siyang samahan ng mas madalas. Sige, halika. Bakit? Bumaba na tayo. Daddy, parang may nawawala sa akin. Balikan natin doon kanina. Masusunod. Mukhang nahanap na rin niya ang bata. Patay, mabubuking na tayo. Aray. Bakit? Mommy, masakit ang tiyan ko. Umuwi na tayo. Tapos na. Zao, kakain na. Ito na. Paborito mo lahat yan, heto.
Daddy, puro appetizer lang ba ito? Wala bang main course? Gaya ng maoksuwang, spicy chicken, o stir-fried pork. Miss, hindi ba't ayaw mo ng maanghang? At hindi ka kumakain ng malalansang pagkain dahil hindi raw healthy? Kuya, nagbibiro lang ako kay Daddy. Gustong-gusto ko talaga ang salad. Masyadong mahirap ang buhay ni ate. Kailangan ko nang paglapitin sina Mommy at Daddy. Halika, kumain ka pa. Ipakita ko kay ate kung ano ang masarap na pagkain. Wanwan, kung masyadong maanghang, hindi na natin kailangan kainin. Ayos lang, sabi ni Mommy, mahilig talaga sa maanghang si Wanwan. Wanwan. Ano na, baka mabuko na ako nito. Bakit parang allergy sa sili ang mga sintomas na ito? Mommy, parang sinisipon ako, tapos biglang nag-allergy. May kinalaman ba ito sa sipon ko? Bakit hindi ko naisip yun? Kagagaling lang natin sa ibang bansa, normal lang na bumaba ang resistensya dahil sa pagbabago ng paligiran. Pasensya na, Wanwan, kasalanan ni Mommy dahil hindi ako naging maingat. Babawi si Mommy, maghintay ka lang dito, ha? Jitset, buti na lang nakapag-react agad ako at hindi nahuli. Zao, gabi na, oras na para matulog. Hindi ba sasabay si Daddy sa akin matulog? Ano bang nangyayari kay Zao ngayon? Iba ang panlasa niya, pati ugali niya ay nagbago, parang ibang tao na siya. Zao, may nakilala ka bang kakaibang tao sa hotel kanina? Patay, baka mabuko na ako. Wala po, inaantok na si Zao, matutulog na ako. Simula bukas, bantayan niyo ng mabuti ang bawat kilos ni Zao at i-report niyo sa akin. CJ, Mommy, masyado kang napapagod mag-isa. Humanap na kaya tayo ng Daddy para kay Wanwan? Gusto ko rin na may mag-aalaga kay Mommy. Hindi napapagod si Mommy. Dahil nandyan si Wanwan, ako na ang pinakamasayang tao sa mundo. Matulog ka na. Jiangli, sa wakas nahanap na rin kita. Itu Chaloy. Ikaf nga, Jiangli, kaya mo pa bang maging mas masama? Pagbalik mo, inaakit mo na agad ang lalaki ko. Wala akong oras para sa kabaliwan mo. Umalis ka na o tatawag ako ng security. Mali ba ang zinabi ka o? Nakatira ka sa hotel NG pamilya mo para akitin si Mujingtse, di ba? Akala mo ba dahil maganda na ang mukha mo, may magkakagusto na sa'yo? Nangangarap ka. Jiang Yuan, hindi ba't kaya mo ako dinaya noon ay para makuha si Mujings? Mukhang tama ako. Pero mukhang hindi interesado sa iyo ang egg mo na iyon. Jiangli, huwag kang masyadong kampante. Tinutulungan ka lang ni Mujingse dahil sa reputasyon ng hotel. Kapag nalaman niyang isa kang babaeng may anak na, tingnan natin kung papansinin ka pa niya. So what? Kaysa magsayang ka ng laway dito sa akin, mas mabuting mag-isip ka na lang kung paano mo mapapansin. Ni Mujings. Ikaf, Ang ingay naman ni Mommy, sino ba yan? Mu Cao, bakit ka nandito? Ang trader na batang to, lumapit ka rito. Huwag mo akong hawakan. Jiang Yuan, akala mo ba ako pa rin ang Jiang Li na kaya mong apihin at tapakan 5 taon na ang nakalilipas? Binabalaan kita, kapag sinaktan mo pa ulit ang anak ko, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang mabu. Ay, Siege, Jiangli, et Ikaf na bata ka, mainte kayo. Wanwan, hindi ka ba natakot? Nandito si Mommy, huwag kang matakot. Pero, bakit parang kilala ni Jiang Yuan si Wanwan? Ano na naman ang ginawa ng batang? Yun na si Jiangli. Sinaktan ako ni Jiangli, kasama pa ang anak niya. Alam niyo ba, ang anak ni Jiangli ay kamukhang-kamukha ni Mu Cao Cao? Ano? Kamukhang-kamukha. Ang galing naman ng pagkakataon. Sa tingin nyo, posible bang kambal ang ipinagbubuntis ni Jiangli noon? Noong buntis siya, para manatiling sikreto, hindi natin siya pinatingnan sa doktor. Baka sadyang itinago niya sa atin ang tungkol sa bata. Kaya pala bigla siyang naglaho pagkapanganak, nag-aalaga pala siya ng bata.
tulong niyo ako. Hindi ito dapat malaman ni Mujingsi, kundi lagot tayo. Bakit hindi na lang natin itumba si Jiangli? Jiangli, inapawi kita para pag-usapan ang transfer ng shares. Bakit hindi ka sumasagot? Star-rated restaurant ito. Kung gusto niyo ng pagkain, pumunta kayo sa kusina, baka makahingi kayo ng tira-tira. Jiangli, 5 taon kang nawala ng walang pasabi. Tapos pagbalik mo, galit ka agad sa ama mo? Wala kang modo. Pero sa bagay, hindi rin naman tayo dapat umasa ng mataas sa'yo. Tutal maagang namatay ang nanayem. Oh, Wala kang karapatang banggitin ang nanay ko. bastos na babae. Naglakas loob kang buhusan ako. Tama na. Jiangli, hindi na kita apatulan sa nangyari sa press conference kahapon. Ang hindi umuwi at mag-hotel ay malinaw na pagpapahiya sa pamilyang Jaya. Ayusin mo ang gamit mo at sumama ka na sa aking pauwi. Umuwi. Di ba ikaw mismo ang nagsabi noon na wala akong lugar sa pamilyang Jayang, na isa akong babaeng walang? Hiya. Ano, ngayon mo lang ba napagtanto na may mapapakinabangan ka pa sa akin, kaya ayaw mo na akong pakawa? Lan at nagbago na ang isip mo. Jiangli, pinapayuhan kitang huwag abusuhin ang kabutihan ko. Sino ba ang hindi nakakaalam na dati kang pangit na kinamumuhian ng lahat? Isang daga na pinagtatabu. Yan? Akala mo ba dahil gumanda ang mukha mo, ay kaya mo na kaming tapakan? Nakakazuka. Pirmahan mo na ang kasunduan sa shares, kundi mas mauna kang mamatay kaysa sa nanay mong minalas. Ay, Chuchuloy. Tayo ka, Nabye. Naglakas loob kang saktan ang anak ko. May sakit kabye sa iyo? Tingnan mo, Wang. Ma, Dahil nakatatanda ka, kaya kita pinapalampas sa loob ng maraming taon. Pero kung aabusuhin mo ako, huwag mo akong sisihin kung hindi na ako magtitindi. Bastos ka. Lalabanan kita. Ikaw. Pag-isipan ninyong mabuti, teritoryo ito ng pamilyang Mu. Kaya niyo bang harapin ang kahihinatnan ng paggawa ng gulo rito? Nagbabenta ka sa akin? Malandi ka lalabanan kita. Tama na. Hindi dapat malaman ito ng pamilya mo. Jiangli, kailangan mong ibigay ang shares mo. Kundi ang anak mo ay matutulad sa nauna, hindi na Meki. Kita ang liwanag ng bukas. Hindi pwede, hindi ko nahahayaang magbanta sila sa akin. Kailangan kong bilisan, bawiin ang kumpanya ni nanay sa lalong madaling panahon. Hindi ko nahahayaang maghari-harian ang pamilyang Jayang. Hindi ba't sinimulan na ang pagbili ng mga scattered shares ayon sa plano? Bakit hindi pa rin umuusad ang proyekto? Jiang, ang kumpanyang iniwan ng nanay mo ay may 30% shares na pagmamayari ng iba. Maliban na lang kung mababawi natin lahat yon, hindi natin kayang labanan ang tatay mo gamit lang mga scattered shares. Kanino nakapangalan ang shares? Sa Mu Group, K Mu Jingza, Miss Jiang, nagpadala na ang email sa inyo. Siya pala. Naiintindihan ko na. Ako na ang bahala kay Mujings, ituloy niyo ang ibang plano. Kaya pala nasa kamay ni Papa ang gusto ni Mama. 1-1, nakahanap na ako ng pagkakataon para magkita sina Papa at Mama. Buksan ang file sa kaliwa, ilagay ang command. Lelsag, CJ. May mga yabag. 1-1, bilis, isara mo ang file at magtago ka. Mas masigla na ang dalaga nitong mga nakaraang araw, at mas bumuti na rin ang kalusugan niya. Kumusta ang paghanap sa Divine Doctor? Wala pa ring tiyak na balita. Mula nang bumalik siya sa bansa, naging mailap na ang kilos ng Divine Doctor. Ang tagal na, wala pa ring progreso. Ano bang ginagawa nyo? Marmu, bigyan niyo pa ako ng kaunting oras. Ako. Bibigyan kita ng oras, pero sino ang magbibigay ng oras kay Zhao Zhao? Sa tingin ko, wala ka ng silbi. Bukas, ikaw ay. Marmu, ang Divine Doctor ay darating sa Left Bank Cave bukas ng alas 4 ng hapon. Mabuti. Bukas, ako mismo ang mag-aanyaya sa kanya. Magkikita sa Left Bank Cave bukas ng hapon. Ang shareholder ba ang nag-set nito? Kaninong Amerikano ito? Pakikunin Sa akin. Ikaw. Englet mo, anong pagkakataon? Nandito ka rin pala. May hinahanap ako rito. Ems Jiang, ikaw. May kamit din ako, pero hindi pa siya dumarating. Hello, ako si Jiang Lee na may appointment sa inyo ngayong hapon.
Ms. Jiang, hindi ko matanda ang nagbigay ako sa iyo ng numero. Mukhang magaling nga ang kinuha kong tao, pero bakit hindi niya sinabi sa akin? May gagawin pa ako, mauuna na ako. Bahala na. Ngayon dito na ang pagkakataon, hindi ko ito pwedeng palampasin. Mu, alam kong hawak mo ang 30% shares ng pamilyang Jiang. Gusto ko sanang bilhin ang lahat ng iyon. Mukhang malalim ang galit mo sa pamilyang Jiang, ah. Personal na usapin ito. Kung papayag ka, bibilhin ko ito ng isa 0% na mas mataas sa market price, cash agad. Sayang, Ines Jiang. Ayaw ko munang makisawsaw sa gulo ng pamilyang Jiang. Ang isang taong tulad ni mo, Jings, paano magiging interesado sa maliit na pakinabang? Ano ba talaga ang mas mahalaga sa kanya? Teka, hinahanap ba niya ang magaling na doktor na si Kyra? Dahil mo, sa totoo lang, ako ang hinahanap mo. Marmo, hindi maganda ang nangyayari. Mukhang bumalik ang sakit ng bata. Hintayin mo ako, babalik ako agad. Dahil mo, ayos ka lang ba? Hindi na ako makaalis, halika. Nga. Jiang, pag-usapan na lang natin ang acquisition sa susunod. May sakit ang anak ko, kailangan ko nang umalis. Hindi ko akalain na ang kilalang malupit na si Amy Mo ay isa palang mabuting ama. Mista, Mu, huwag kayong makalala. Nilalamig lang ang bata dahil sa dami na malamig na inumin, kaya siya nilagna. Hindi ito pagbalik ng dati niyang sakit. Mommy, kailan tayo pupunta sa amusement park? Kaya pala nagpapanggap lang na matapang si Zhao Zhao sa harap ko. Sayang, hindi kayang ibigay ni Jiang Yuan ang pagmamahal ng isang ina kay Zhao Zhao. Huwag kang mag-alala, baby. Nandito si Daddy, hindi kita hahayaang mahirapan. Pumunta ka sa hotel at gawin ang lahat para makuha ang impormasyon ng lahat ng bisitang nag-check-in. Noong ika-negatibo 15. Ano? Binibili ni Jiang Li ang mga shares. Mukhang gusto na talaga niyang makipag-away ng harapan. Gusto niyo siyang hayaang mabuhay, pero gusto niya tayong ubusin. Sa tingin ko, hindi na tayo dapat maghintay pa. Alam ko ang gusto mong sabihin, pero kakabalik lang ni Jiang Li ng hayagan. Kung mamamatay siya ngayon, siguradong tayo ang paghihinalaan. Sino ang nagsabing papatayin natin siya? Minsan, mas kapaki-pakinabang ang buhay kaysa sa patay. Ma, Hindi ba't pinag-usapan mo ang kooperasyon para sa lupa sa silangang bahagi ng lungsod? Kung makuha mo ang proyektong iyon, susunod sa iyo ang mga tao sa grupo at wala nang magtatangkang kay. Yung mantra. Alam ko yun, pero si MR Huang ay hindi basta-bastang tao. Mahilig sa babae si MR. Huang, iset up natin si Jiang Li at ipadala siya sa kama ni MR. Huang, tapos kunan natin ng ebidensya. Hindi ba't 2 ibon ang mahuhuli natin sa isang bato? Pagdating ng panahon, mapapasayo ang proyekto at ang mga shares ni Jiang Li. Ay tutuloy. Wanwan, kain ka ng prutas. Ano ang ginagawa mo? Mommy, tingnan mo. Ito ako, ito ikaw, ito si Daddy, ito. Hello, enough. Jiang, hindi ko ibebenta sa iyo ang mga shares ko. Huwag mo na akong tatawagan kung wala kang mahalagang sasabihin. Jiang Li, hindi ka ba nagtataka kung buhay pa o patay na ang anak na ipinanganak mo noon? Ano ang sabi mo? Bukas ng gabi, sa room 320. Magkita tayo. Xiao Li, mapo ka. Mapo ka. Mapo ka na. Sabihin mo nasaan ang bata. Xiao Li, nagkamali kami noon, pero sa mundong ito, sinong magulang ang hindi nag-isip para sa kapak? Ana na kanilang anak. Hindi biye? Maupo ka muna, ipagtitimpla kita ng tubig. Xiao Li, alam kong galit ka, pero ginagawa ko ito para sa iyo. Isa kang dalagang ina, ano na lang ang iisipin ng ibang tao? Kain lang kayo, huwag kayong mahiya. Kain lang. Xiao Li, uminom ka muna ng tubig at makipag-usap ng maayos sa tatay mo. Huwag kang magmadali. Halika, yumanom ka. Yuminam ka. Hindi na kailangan ang pagpapanggap. Sabihin mo nasaan ang anak ko. Huwag kang magmadali, dadalhin ka namin sa kanya ngayon din.
Napakaganda nga niya. Hindi ko akalain na kayang gawin ito ni MS. Jiang, pati sariling anak ay ibinebenta para sa pera. Ganda, hayaan mong tikman mo ang sarap ngayong gabi. Heat, alam kong hindi ka mapakali. Hindi na makatayo si Eme. Jiang, gusto mo bang turukan din kita para maranasan mo ang nararamdaman ng nasa kama? Isang taong kayang ibenta ang sariling anak at isang taong walang hiya na sumisira ng pamilya ng ibi. Bagay na bagay kayong dalawa. Jiang Li, itigil mo ang daldal mo. Ano naman kung pinagplanuhan ka namin? Anak ka ng pamilyang Jiang, kaya dapat kang maglingkod sa pamilya. Ang mapansin ka ni MR, Huwang ay isang biyaya para sa iyo. Itago mo na lang ang swerteng yan para sa sarili mo. Hindi ba't mahilig kayo ng anak mo na mang-agaw ng gamit ng iba? Ngayon, ibinibigay ko na ito sa inyo. Umalis na kayo. Jiang Li, tingnan mo mabuti kung ano ito. Patay ang isinilang mong sanggol, dadalhin ko na siya para ikremet. Hindi patay ang anak ko. Saan mo siya dinala? Gusto mong malaman? Pirmahan mo ang deed of transfer ng shares, kundi hindi mo na siya mahahanap habang buhay. Ang Jiang Group ang tanging iniwan ni Mama sa mundong ito, hindi ko hahayaang makuha nila. Pero ang anak ko, siya. Sige, pipirmahan ko. Yan ang tama. Sige na. Mommy, huwag kang pipirma. Ako ito. Ayos Jiang Li. Itinago mo siya sa ibang bansa para lang itago ang cute na batang ito. Mukhang minimaliit na kita. Isang batang hindi alam kung sino ang naglaro, tapos ipinaglalaban mo pa ng todo. Jiang Li, hanggang diyan ka na lang talaga. Hindi ako cute na bata at hindi rin cute na bata ang mommy ko. Mommy, huwag kang magpaloko sa kanila, huwag mong ibigay ang shares sa kanila. Wanwan, ang pinakamahalaga ngayon ay mahanap ang ate mo. Ang iba, pag-usapan na lang natin mamaya. Hindi pala ako nakalimutan ni Mama, hinahanap niya pala ako. Pipirmahan ko ang transfer agreement, pero kapag naglakas loob kayong bastusin ang anak ko ulit, Sin. Isiguro ko sa inyo, hindi niyo lang makukuha ang gusto niyo, sisiguraduhin ko ring babagsak tayong bihi. Ahat. Huwag ka nang madaldal, pirmahan mo na. Hindi pwede, hindi ko hayaang manipulahin si Mama ng mga masasamang tao. Mommy, sa totoo lang. Tumahimik ka, pirmahan mo na. Hindi ako pwede magsalita ng totoo sa harap ng pamilya Jiang. Kailangan ko ng ibang paraan. Wanwan, Bayu ka na, biye bata ka? Gusto mo na ba mamatay? Mommy, alam ko kung nasaan si ate. Wanwan, totoo ba? Katawa-tawa, paano mo malalaman? Wanwan, alam mo ba talaga kung nasaan si ate? Hindi ko pwedeng ilantad si ate. Mommy, sumasakit ang tiyan ko. Alam ko na, nagsisinungaling lang ang batang yan. Jiang Li, magpapaprint ako ng bagong kopya ng kasunduan sa labas. Pagbalik ko, siguraduhin mong permado na yan. Binabalaan kita, ito na ang huling pagkakataon mo. Mommy, samahan mo naman ako sa banyo, please. CJ, Huwag mong isiping ligtas ka na kapag tumakas ka. Jiang Li, pag-isipan mong mabuti, nasa kamay ko pa rin ang anak mo. sigurado ka bang hindi mo na kailangan ng kasama, Mommy? Ayos lang, Mommy. Hintayin mo na lang ako. Hello, Wanwan. Lumabas ka na agad at pumunta sa Huijing Hotel, room 2,102. Kailangan tayo ni Mommy. MR Mu, narito na ang listahan ng lahat ng pasahero ng Flight AZ-306. Jiang Li. Nasa flight din siya at nakita rin siya sa coffee shop. Siya kaya ang sikat na doktor na si Kera. Naging sikat si Itay. Kera 4 na taon na ang nakalilipas. Alamin niyo kung nasaan si Jiang Li noong mga panahong iyon, pati na rin ang hidwaan niya sa pamilya. Jiang. I-check niyo lahat, huwag kayong magpapalampas ng kahit anong detalye. Masusunod. Jingze, nahanap ko na ang taong gumagamot kay Zhao Zhao. Jian Yuan, ilang beses mo pa gagamitin ang dahilan na yan? Hanggang kailan mo balak gamitin ang bata? Ano? Mr. Mu, nawawala ang bata. Saan mo dinala ang bata? Nagpapalipas ka ba ng oras para itakas ang anak ko? Ako. Hindi. Wala akong alam. Anak ko si Zhao Zhao. Paano ko naman magagawa yun sa kanya? Sana ay wala kang kinalaman dito, kundi isasama ko ang ebidensya ng pang-aabuso mo sa kanya at ipapa. Sa pulisya. Sisiguraduhin kung wala ka ng pagkakataong makabangon pa. Anong nangyari? Saan nagpunta ang batang yun? Wanwan, anong nangyari? Hindi ako si Wanwan, ako si Zhao Zhao.
Ah, Mommy, ako pala si Wanwan, ako ang anak mong si Zao Zao. I Tuchaloy. Anak ko, hindi ba ako nananaginip? Ikaw talaga ang anak ko. Hindi ito panaginip, hawakan mo ang pisngi ko kung ayaw mong maniwala. Saan ka galing nitong mga nakaraang taon? Hinahanap kita ni Mommy. Mommy, parang lalabas na ang masamang tao. Wanwan, dalhin mo muna ang ate mo sa taguan. Susunod ako sa inyo mamaya. CJ, Kaya pala dito ka nagtatago at umiyak. Walang silbi ang pag-iyak. Ito ang kapalit ng pakikipaglaban mo sa akin. Maging matino ka, bilisan mo, pirmahan mo na ang kontrata. gusto mong pumirma ako. Managinip ka. Sige, amo na bang makita ang yan mo? May totoo ba sa mga sinasabi mo? Paano ko malalaman kung alin ang totoo at alin ang kasinungalingan? Kaya mo bang manumpa na kapag nagsinungaling ka, mamatay ka ng miserable? Ikaw, mukhang gusto mo talagang mapilitan. Ang nangyari ngayong gabi, na-record ko. Hindi ka ba natatakot na i-post ko ito sa internet? Talaga? Sakto lang, may ipapakita rin ako sa lahat. Kung paano ginamit ng presidente ng Giant Group ang sarili niyang anak para makuha ang proyekto at kung paano niya ipinadala ang anak niya sa kama ng ibang tao. Ito ang ebidensya na nagkasundo kayo ni Eng Huang na ipadala ako sa kanya para makuha ang kontrata. Ito naman ang ebidensya na nilagyan mo ng droga ang inumin ko. Ano, sapat na ba ang pasabog na ito? Niloloko, ikaw. Nakipag-ugnayan na ako sa mga reporter, nasa baba na sila. Gusto mo bang subukan? Sige, panalo ka na. Jiang Li, tandin mo? Mommy, hindi ka ba niya sinaktan? Huwag kayong mag-alala, naayos ko na. Pasensya na kayo, pinag-alala ko kayo. Pero, paano niyo ako nahanap? Si ate ang nakahanap sa akin, ang galing niya. Nagpalit pa kami ng pagkakakilanlan. Hindi mo nga napansin, di ba? Sayang lang, hindi ako mahilig sa maanghang, muntik na akong mabuko ni Mommy. Huwag kayong mag-alala, mga anak, tatandaan ko na ang mga paborito ninyong pagkain. Marmu, ang lokasyon ng bata ay nandito. Teka, ano nga palang pangalan mo? Saan ka nga pala nakatira dati? Ang pangalan ko ay Mu. Saan kayo pupunta? Jiang Li, Mu, bakit ka nandito? dapat ako ang magtanong niyan sa'yo. Noong nawala ang anak ko, nandoon ka rin. Masyadong maraming pagkakataon na nandyan ka. Mukhang galit na galit si Daddy, lalabas ba tayo? Hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi pa rin nagtitiwala si Daddy kay Mommy at hindi pa natin napaparusahan ang masamang tao. Ano ang gagawin natin? Nahanap ako ni Daddy ng mabilis dahil may tracker ang relo ko. Tara, dumaan tayo sa hagdan. Sabihin mo kay Daddy na naglaro ka lang kaya ka lumabas. Sinasabi ko sa'yo, ayaw na ayaw ko sa mga babaeng ginagamit ang mga bata para makakuha ng awa. Mu, sinabi ko na sa'yo, hindi ko kinidnap ang anak mo. Hindi ko nga alam kung ano ang itsura niya. Ito ang anak ko. Si Wanwan ito, ibig sabihin. Tingnan mong mabuti ang mukha ko. Maselan ako sa damdamin, hindi ko naisip na makipagpalit sa ibang babae. Ibig sabihin, ang lalaki 5 taon na ang nakalilipas ay si Mu Jings. Nakita mo na, di ba? Sabihin mo, saan mo siya itinago? Ano ang ginagawa mo? Sabi ko na, hindi ko siya kinidnap. At ang taong hindi mananakit sa kanya sa mundong ito ay ako. Hindi mukhang nagsisinungaling ang ekspresyon niya. Maling akala ko ba ang lahat? Nasa lokasyon na ito ang cellphone, nakita mo ba talaga siya o hindi? Marmu, ang lokasyon ng bata ay nasa hardin sa baba. Daddy, nandito ako sa baba, naghihintay sa'yo. Ngayon alam mo na hindi ko kinidnap ang anak mo. Hindi mo nga makilala kung sino ang mabuti at masama, paano mo poprotektahan ang bata? Pasensya na, ina. Jiang, nagpadalos-dalos ako at napabintangan kita. May malubhang sakit ang anak ko kaya sobrang nag-aalala ako sa kaligtasan niya. Ano ba ang sakit niya? I Tuchaloy. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya, paalam. Mommy, si Mu Jings ang tunay kong tatay, sa mga nakaraang taon ay lagi ko siyang kasama. Baby, ano ba talaga ang nangyayari?
Hindi ko rin alam ang detalye, pero naniniwala akong ang tunay kong mommy ay hindi ang masamang baba. Iyon. Masamang babae. Si Jiang Yuan ba ang tinutukoy mo? Hindi ka ba niya inaapi? Hindi siya hinahayaan ni Daddy na lumapit sa akin. Kung ganoon, paano mo ako nahanap? Noong araw sa airport, nagkakilala na kami ng kapatid ko. Huwag kang mag-alala, nandito na si mommy, hindi na kita hahayaang makuha ng iba. Bakit napakahina ng pulso niya? Kung magpapatuloy ito, hindi na magtatagal si Zhao Zhao. Mommy, huwag kang mag-alala. Alam ni Zhao Zhao na mahina ang katawan ko, kaya gusto ko lang makita si mommy agad. Ngayong nakita na kita, natupad na ang hiling ko. Zhao Zhao, huwag mong isipin yan. Si mommy ay isang magaling na doktor, gagaling ka dahil nandito na ako. Yit said, naniniwala ako kay mommy. Ang sakit ni Zhao Zhao, kahit ako ay hindi sigurado kung kaya ko siyang gamutin. Zhao Zhao, halika rito. Baby, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, mommy, huwag kang mag-alala. Baby, matagal kang nawalay sa akin, may gusto ka bang gawin kasama si mommy? Halimbawa, pumunta sa amusement park. Mommy, pwede ka bang bumalik kay Daddy at parusahan ang mga taong naghiwalay sa atin? Ang tatay mo. Hindi siya angkop na maging asawa ko, pero gagawa ako ng paraan para manatili kayo ni Wanwan sa tabi ko. Mukhang hindi maganda ang impresyon ni mommy kay Daddy. Kailangan ko silang paglapitin. Tama, paano ko nakalimutan? May lihim na reseta si inay na naiwan sa pamilya Jiang. Kailangan ko nang magmadali para mabawi ang pamilya Jiang. Ito Chaloy. Huwag kang mag-alala, ate, tanda ko na. Ngayon, gagawa ako ng paraan para ipakita si Daddy. Zhao Zhao, oras na para bumangon. Daddy, ang ganda ng panahon ngayon, samahan mo naman akong manood ng scene. Hindi pa ako niyaya ni Zhao Zhao manood ng scene noon, syempre pagbibigyan ko siya. Sige, ano bang gusto mong panoorin? Sasamahan kita. Ang galing, tagumpay ang plano. Mommy, mag-spray ka nito. Manonood lang tayo ng scene, hindi tayo magde-date, bakit kailangan pa ng pabango? Syempre, para maging malapit kayo ni Daddy. Sige na, handa na ba? Aalis na tayo. Mommy, kukunin ko lang ang headband ko. Wanwan, ayos na ba dyan? Aalis na kami ni Mommy, sige. Tara na. Iksat, Daddy, dito ako gustong umupo. Sige, halika. Bakit kahit saan ako magpunta ay nakikita ko si Jiang Li? Sadyang pinlano ba niya ito? Zhao Zhao, gusto mo bang makipagpalit ng upuan kay Daddy? Hindi, dito ako upo. Ang bagal naman ni Daddy, hindi man lang sinasamantala ang pagkakataon. Daddy, gusto ko ng Coke. Oh. Ikaw, Mujings. Bakit ikaw ang nandito? Ito Chaloy. Mujings, bakit ikaw ang nandito? Ang galing naman ng pagkakataon. Manonood lang ng scene, tapos pareho pa tayo ng tiket. Kung sasabihin mong nagkataon lang, masyado na itong kahina-hinala. Mu, ikaw ang humawak sa binti ko sa sinihan kanina. Hindi kita ipinapa-security dahil nagtitimpi lang ako. Ikaw, Deathy. Napaka-unreasonable mo. Ngayon alam mo na kung gaano kasakit ang mapagbintangan, di ba? Sasabihin ko sa iyo, ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang mga taong sobrang bilib sa sarili. Bakit hindi ito ang inaasahan kong mangyari? Kung magpapatuloy ito, mas lalo lang mainis si Mommy kay Daddy. Daddy, ayoko na manood ng scene, tara na. Sige, tara.
Lasiw. Mommy, sa totoo lang, masungit lang talaga si Daddy pero mabuti siyang tao. Huwag kang mag-alala, kahit ano pa ang relasyon namin, hindi magbabago ang pagmamahal ni Mommy sa'yo. Mukhang malayo pa ang lalakbayin bago maging sila ni Daddy at Mommy. Bakit ko ba laging naiisip si Jiangli? Zhao Zhao, bakit hindi ka pa natutulog? Daddy, may gusto sana akong aminin sa'yo tungkol kay Ate Jiangli. Ate Jiangli, kailan pa naging ganyan kayo ka-close? Sabihin mo sa akin, pinilit ka ba niya na lumapit sa akin? Hindi, ang pagkikita niyo ay plano ko talaga, pero hindi ako pinilit ni Ate Jiangli. Bakit ginawa? Gusto ko si Ate Jiangli, gusto ko siya ang maging mommy ko. I too Chaloy. Ang batang ito, napakatalino. Pero mukhang nagkamali na ako ng husga kay Jiangli. Ms. Jiang, pasensya na sa nangyari kanina. Pwede ba kitang yayain mag-dinner bukas para makabawi? Marunong ka palang humingi ng tawad. Sakto, gagamitin ko ang pagkakataong ito para kumbinsihin si Mujings na ibigay sa akin ang shares niya sa Jiang Group. Wow, Miss Kamikankamuka Mo Ong First Love KO Totu. Gujin, Miss Nagita Nabie Teodati, pamilyar ang mukha mo. masyadong maraming basura ang dapat linisin pagbalik ko kaya nakalimutan ko na siya. Baka nag-alay ka ng dasal sa puntod ko dati kaya mo ako nakikilala, buti may utang na loob ka pa. Ang tapang, may dating. Gusto KO ang ganyang ugali, murhin mo pai KO. Dahil Nagita Teo Tadhana Natu, Hinjin KO na number mo. Kung ibigay ko, may lakas ka bang loob na tumawag? Ano, nakilala mo na ba ako? Ako ang fiance mo na iniwasan at minasama mo ng husto. Jiang Li. I too Chaloy. Tama. Salamat sa hindi mo pagpapakasal sa akin noon. Nakita ko ang tunay mong nakakadiring pagkatao. Jiangli. Tabi, humaharang ka sa daan. Jiangli, kung ganyan ka kaganda noon, kahit pa nagamit ka na ng ibang lalaki, gagawin pa rin kitang. Cabot KO. Si Zhao Zhao talaga, kailangan daw magbigay ng bulaklak para mag-sorry, pinapili pa ako ng rosas. Mr. Mu, tingnan Montag, ZMS. Jiang Ba yun? Bakit siya may kasamang ibang lalaki? Sino yung lalaking yun? Siya ang bunsong anak ng pamilya Gu, si Gujin. Lady Silang engaged and I Miss Jiang. Nagpapapansin sa harap ko, tapos nakikipaglandian naman sa iba. Dahil nagkakilala tayo, sumama ka na sa akin, hindi kita pababayaan. Gujin, ikaw ang bulok na karne. Akala mo ba lahat ng tao ay langaw? Sinampal mo ako, akala mo ba dahil nagbago ang mukha mo ay isa ka ng diyosa? Sinampal mo pa ako, gusto mong hindi ka makalabas dito ng buhay? I too Chaloy. Per Sino Kabie, kilala mo ba kung sino ako? Hindi ko kailangang malaman kung sino ka. Kahit sino ka pa, dito sa Jiangsheng, wala kang laban sa akin. Per, ang yabang mo naman. Sa Jiangsheng, wala akong kinatatakutan maliban kay Mujingzi. Isang babaeng iniwan na ng lalaki, sa tingin mo ba pakikialaman ka ni Mujingzi? Pasensya na, MR Mu, hindi namin alam na darating kayo. Ano ang tuwag mo sa Young Master Ge, ano ang ginagawa? Ang taong ito, sinira niya ang dinner ko at ginulo ang iko. Bakit niyo hinahayaan ang ganitong walang hiya sa restaurant niyo? Pasensya na, Mr. Mu, Palalize and KO Nasi Agad. Siguraduhin mong hindi na siya makapakita rito kailanman.
Security. Mr. Mu, it was all a misunderstanding. I didn't recognize your greatness. Mr. Mu, Brother Mu, I was wrong. Thanks for earlier. Why did the power trip? Go turn it back on. How about we eat first? Okay. About what happened at the cinema last time, I'm sorry. It's okay. Daddy, talk about something you both have in common. Ms. Jiang, about what you said last time regarding acquiring the Jiang family shares. Mew, have you changed your mind? Are you planning to sell them to me? Not yet. However, if you're willing to tell me why you're so determined to acquire the Jiang family, perhaps I'll consider it. If you had something most precious to you stolen by someone, what would you do? I would destroy everything they have. That is the answer. I want them all to pay the price. Later, to be I'll think about the shares carefully. And, Mew, if Zhao Zhao's mother wanted to live with her, and Zhao Zhao was willing, would you agree? Impossible. Zhao Zhao only gets the best care on my side. I will never allow anyone to take her away. It seems Mu Jings won't accept me taking Zhao Zhao away even if I tell him directly. Ms. Jiang, your car is here. Oh, okay. Thank you, Mew. See you next time. Mommy, did you have a fun date with Daddy today? Fun, but also not fun. Given the current situation, regardless of what Mu Jings thinks, dealing with the Jiang family and curing Zhao Zhao is what matters most. Ms. Jiang, most of the floating shares of the Jiang family have been acquired. If you want to buy from other shareholders, I'm afraid it will take a lot more money. The trust fund Diva mother left me hasn't been touched yet. Now is the time. Don't worry about the money. Proceed as planned. And Jiang, what does he want now? Jiangli, you've grown quite bold, haven't you? To be continued. You actually dared to touch the money in the trust fund. Who gave you the nerve to make decisions without consulting me? That is the inheritance Diva mother left me. I'll use it however I want. What's it to you? I'm not dead yet. I'm still your father in name. Father, I remember 5 years ago, you were the one who said you didn't have a daughter like me. Jiangli, don't even think about touching that money without my permission. If you have an issue with it, go talk to my lawyer. Jiangli, do you really not care if that child lives or dies? Trying to threaten me with Zhao Zhao again? It seems he doesn't know I've discovered the truth. If you want to threaten me, you need real evidence. Otherwise, how would I know if you're telling the truth or not? That child is already suffering from serious illness. Even if you find her, without the prescription your mother left behind, you still won't be able to save her. How did the prescription fall into his hands? To be continued. Why aren't you saying anything? Worried? Jiangli, you're my daughter. You don't really think you can escape from your father's palm, do you? Speak. What do you want? 50 million for your child's life.
Whether you take this deal or not is up to you. But I don't have the patience to wait for you to think it over. Cash on delivery. I need to see the goods first before I give you the money. Fine, it's a deal. Elvis, did he agree so readily? Could there be a trap? Hoy, may pabor sana ako sa'yo. Ano? Ang sikat na doktor na si Kari, humihingi ng pabor. Ginagamit ni Jiang Guo ang reseta ng nanay ko para takutin ako at hingat ng 50 milyon. Ano? Ang matandang yan, hindi pa rin tumitigil kahit na nasa bingit na siya ng kamatayan. Sige na lang kang ano ang gasamanggaan kayo, basta kara. Hindi ko siya bibigyan ng kahit 5, pero kailangan ko munang alamin ang totoo. Ano, natanggap mo na ba ang text na pumasok na ang 50 milyon? Nasaan na ang reseta? Nathan Gap KO na. Pero wala pa sa account KO. Niloloko, mo, ba, KO. Nagpadala na ako, kailangan lang ng oras para pumasok. Kung ayaw mong maniwala, mag-check ka sa bangko. Jiang Guo, gumawa na ako ng peking account, nahack ko ang phone mo, at nakaset na ang call forward. Ing! Kahit anong check mo, wala kang makikitang mali. Mabuti at marunong kang sumunod. Iba mas madali kung ginawa mo na yan agad. Anak kita, kaya bakit naman kita sa saktin? Wala akong oras sa drama mo. Nasaan ang reseta? Niloko mo ako. Ordinaryong reseta lang ito. Ay tutuloy. Sabi ko lang reseta ito ng nanay mo. Hindi ko sinabing ito ang sikretong reseta. Hindi ako nagsinungaling. Iba? Walang hiya ka. Nasaan ang totoong reseta? Ikaw na dapat ang maganong sa iyo nain. Ang nanay mo, arang magnanakaw ang turing sa akin. Hanggang mamatay siya, hindi siya nagsabi ng totoo. Septin mo, alam mo ba? Jiang Li, pagdating sa pagiging makapal ang mukha, talagang humuhusay ka palalo. Kaya magalik ka, wala ring silbay. Nasa akin na ang pera. Jiang Li, taray mo, AKO. Masyado ka pang bata para labanan ako. Gusto ko lang mamulat ka. Ang totoo, niloko lang din kita tungkol sa 50 milyong yun. Jiang Li, hamenda ka sa akin. PA, ano? Nakuha Montag PA ang pira? Hindi. Nabasa ng babaeng yan ang plano natin. Ano na ang gagawin natin? Palagi siyang nakabuntot kay Mujingse. Kung malaman niya ang tungkol kay Mu Cao Cao, naku. PA. Ano, to? Bakit himatayin ang matandang to? At tawag ba tayo ng ambulansya? Huwag mong galawin. Baka modus yan at pagbintangan ka pa. Hindi mo ba nababalitaan sa news? USO yan na yan. Ano yan? PA, Lola, yan ni Mujingse. Ay tutuloy. Ano naman kung lola niya? Hindi ka naman pakasalan ni Mujingse kahit anong pakiusap mo. Huwag ka nang humanap ng gulo. Tara na. Pa, kung maligas ko siya, malaking utang na loob yun. Kung tulungan niya akong kausapin si Mujingse, hindi na tayo pahihirapan ni Mujingse. Sa ganong paraan, hindi na makakakilos si Jiang Li. Tama ka. Ano pang hinihintay natin? Dali, ligtas mo siya. Makikiraan, graduate ako ng Medical University, kaya ko siyang tulungan. Hello, ano pong nangyayari dito? May matandang hinimatay, pero may estudyante na medisina na tumutulong. Zao Zao, bumalik ka muna sa kwarto at hintayin si mommy. Titingnan ko lang to at babalik na ako, ha? Daan muna. Ay tiyaw. Mali ang paraan mo ng pag-first aid. Kapag itinuloy mo yan, mapapahamak ang matanda. Zino ka ba? Pakialamera, Jiang Yuan. Jiang Li, anong ginagawa mo rito? Gusto Montag na naman bang agawin ang eksena ka o? Isa ka PA. Graduate ka pa naman ng medisina, pero hindi mo alam na marupok ang buto ng matanda? Hindi mo kaya ang ganyang pagdiin. Wala kang alam, tabi. Jiang Li, ang kapal na mukha mong itulak ang kapatid mo. Kapag hinayaan nyo ang hilaw na iyan na mag-first aid at may mangyaring masama sa matanda, wag ni. Iyo akong sisisihin kapag kinasuhan kayo ng pamilya niya. Marunong ka ring magpulso. Sa ibang bansa ka ba nag-aral? Jiang Li, wala ka namang alam kaya, wag kang magmano. Kilala mo ba kung sino yan? Kapag namatay siya dahil sa'yo, huwag mo kaming idamay. Hindi ko na iniisip kung sino siya. Ang alam ko lang, ako ang doktor at siya ang pasyente. Dahil nangyari ito sa harap ko, responsibilidad ko ang buhay niya. Kritikal ang sitwasyon, kailangan kong gumawa ng paraan bago dumating ang ambulansya. Wala na akong ibang magagawa kundi gamitin ang 8 heavenly needles.
Sana lang ay walang makakilala sa akin. Lola, Jiangli, ano ang ginagawa mo? I too Chaloy. Jingze, nakita ko si Lola na nawalan ng malay. Binibigyan ko siya ng first aid, pero patuloy akong hinahadlangan ni Jiangli at kung ano-ano lang ang itinutusok niya kay Lola. Tumawag kayo ng ambulansya. Jiangli, kumusta na si Lola? Huwag kang mag-alala, nagawa ko na ang first aid. Dapat ay maayos na siya ngayon. Mabuti, nagtitiwala ako sa'yo. Doktor, ayos na ba ang lola ko? Iseng Himala Ito. Kung ibang tao ang nasa sitwasyon niya, baka hindi na siya nailigtas. Hindi lang kinaya ng matanda hanggang sa pagdating namin. Bumalik na rin ang malay niya. Ilang araw na pahinga lang, pwede na siyang lumabas ng ospital. Buti na lang at naagapan, kung hindi. Sige, mabuti naman kung ganoon. Ikaw ba ang nagligtas sa matanda kanina? Anong paraan ang ginamit mo? Simpleng first aid lang ang ginawa ko. Mapalad lang ang matanda, hindi lang ito dahil sa akin. Kung wala na kayong kailangan, mauna na ako. Naghihintay pa ang anak ko sa hotel. CJ, pagaling na si Lola, personal kitang pasasalamatan. Parehong flight, parehong lugar kung saan siya lumitaw at marunong pa sa medisina. Siya kaya ang sikat na doktor na si Kyra. Ms. Jiang, gusto ko lang itanong, paano ka nabuhay sa loob ng 5 taon sa ibang bansa? Siyempre, sa pagnenegosyo. Kung hindi ka naniniwala, mo, ikaw na mismo ang mag-imbestiga. Imbestigahan mong mabuti ang background niya. Mula pagkapanganak hanggang ngayon, huwag kang magpapalampas ng kahit anong detalye. Lalo na ang koneksyon niya sa doktor na si Kyra. Yuan, buti na lang at ikaw ang nagligtas sa akin, kung hindi baka nasa kabilang buhay na ako. Lola, pamilya na tayo, huwag ka nang maging formal. Sayang lang at ayaw pa rin akong tanggapin ni Jingse. Huwag kang malungkot. Pagbalik ni Jings, kakausapin ko siya ng maayos. Jian Yuan, sinabi ko na sa'yo, hindi ka pwedeng pumasok sa bahay ng mga munang basta-basta. Binabaliwala mo ba ang sinabi ko? Jingse, nakabalik ka na pala. Hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Nakalala lang ako kay Lola, kaya. Hindi ikaw ang asawa ni Mu Jings. Hindi mo karapatang tawagin siyang Lola. New Jings! Kung hindi dahil kayo Yuan, wala na ang lola mong ngayon. Si Jian Yuan ang nagligtas sa'yo. Lola, kakatapos mo lang magkasakit, huwag kang magagalit. Naranay mo ba? Ganyan mo siya trachen, pero naisip ka pa rin naya. Dapat ka ulang gawin yun. Kahit hindi ako tanggap ni Jingse, may anak naman kami. Yuan, nagkaanak kayo. Gusto mo bang maging masamang tao at pag-usapan tayong ibang tao? Ayos lang, Lola. Kung ayaw niya akong makita, aalis na lang ako. Bawal kang umalis. Buhay pa ako, hindi siya ang masusunod sa bahay na ito. Hindi siya ang nagligtas kay Lola, si Ate Jiangli ang nagligtas sa kanya. Ano ang pinagsasabi mo? Jiangli, ikaw na batang sumasama sa iba, nakipagkita ka pa sa batang yun sa likod ko. Nagsasalita ka ng ganyan sa harap ng anak mo, karapat-dapat ka bang maging ina? Jingse, ako. Nakalala lang ako. Masyado pang bata si Zaizaw para matutong magsinungaling. Siyempre nag-alala ako bilang ina. Hindi ako nagsisinungaling, Lola, Daddy. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan nyo ang kihi at malalaman nyo ang totoo. Tumahimik ka. Si Jian Li ang nagligtas kay Lola, sinabi mismo ng doktor. May duda pa ba? Lola, ako. Jiang Yuan, hindi kayo akaling ganyan ka pala. Nabulag ako noon. Hindi ka welcome sa pamilya mo. Lumabas ka. Ako. Umalis ka na. Sigurado ka ba yung asay? Jiangli ang nagligtas kay... Oo, ang batang yun, napakatalino. Sa tingin ko, hindi magtatagal at malalaman na ni Mu Jingse ang katotohanan. Paano na? Kapag nalaman ni Mu Jingse ang katotohanan, tapos na tayo. Walang ganyang posibilidad. Kailangang mawala si Jiangli. I too Chaloy. Jian Li. Ang mga impormasyon niya ay hindi tugma sa doktor na si Kyra. Masyado lang ba akong nag-iisip? Lola, bakit gising ka pa ng ganito kalalimang gabi? Hindi ka rin naman natutulog, DBA? Ito BA ang trabaho mo? Jiang Li, ito ang babaeng nagligtas sa akin.
Maganda siya at nasa tamang edad din. Lola, hindi po iyan ang iniisip niyo. Si. Hindi na ako makikialam sa buhay mo. Pero kung kailangan mo ang tulong, sabihan mo lang si Lola. Mas alam ko kung paano suyuin ang mga babae kaysa sayo. Ang mani talaga ni Muyingsa, hindi man lang marunong kumuhain ge pagkakataon. Kailangan ko patuloy kumilos. Lola, Zauzeo, bakit ka nandito? Madam Mu, ang saan na ito ay mabuti para sa high blood ninyo. Binigyan ko kayo ng reseta, maaari ninyo itong inumin araw-araw. Miss Jiang, tunay ngang maganda ang iyong mukha at kalooban. Hindi nakapagtataka kung bakit ka gusto ng ating Zaozao. Naging malapit lang kami ni Zhao Zhao. Gusto niya akong kalaro. Dahil laging busy si Eme. Mu, ipinapadala niya siya rito sa akin. Mukhang pamilyar na pamilyar kayo ni Jings Sa pagkakataong ito, salamat sa iyo at nakayanan ko ang aking karamdaman. Huwag ninyo pong isipin iyon. Emergency noon kaya nagbigay lang ako ng first aid. Bilang doktor, tungkulin ko po iyon. May kakayahan na mapagkumbaba pa. Hindi nakapagtataka kung bakit interesado sa kanya si Jings. Na pala, Miss Jiang, may asawa ka na ba? Lola, wala pa pong asawa si Ate Jiang Li. Mabuti naman kung wala pa. Ang apo ko namang si Jings ay wala ring asawa. Ang ibig kong sabihin, maari kayong mag-usap kung may oras kayo. Baka sakling makaspark kayo. Ano sa tinjin mo, Zaozeo? Gusto mo bang medyo mami mo sa Jiang Li? Gusto mo? Gusto ko si Ate Jiang Li. Mas mabait siya sa akin kaysa sa masamang babaeng iyon. Gusto ko lang po sanang magtanong tungkol sa dating asawa ni Enid Mu. Huwag mo na siyang banggitin. Nilagyan ng gamot si Jings ng kanyang kalaban kaya nagkamali silang magkaroon ng relasyon. So, biktima rin pala siya ng panlilinlang. Tapos, ano ang nangyari? Hindi man lang nakita ni Jings ang mukhang babae at dahil ayaw niyang maging iskandalo palihim-en. Itong hinana. Hanggang sa makalipas ang 1 taon, dumating si Jiang Yuan dala ang 2 buwang gulang na si Zi. Zhao para magpakilala. Miss Jiang, kawawa ang barangay sa Zaozeo. Kung may oras ka, dalawin mo siya rito paminsan-minsan. Tandaan ko po. Sige na, magbay ka na. Bye-bye. Mukhang alam na ni Jiang Yuan noon pa na anak ni Mu Jings ang bata. Kaya pala ginawa niya ang lahat para sirain ang kasal namin ni Gujin, pero hindi siya nagpakasal, di. Gusto pa niya akong ipapatay. Gutom ka na ba? Bibili lang si Mommy ng pagkain. Maghintay ka lang dito, ha? Opo, sige po. Mommy. Mommy, tawagan mo si Wanwan. Wanwan, sabihan mo si Daddy na iligtas si Mommy. Kinidnap si Mommy ng masasamang tao. Sabihan mo si Daddy, may nangyari kay Mommy, iligtas mo siya. Jiang Yuan? Hindi ba kakalabas lang niya? Hindi ang masamang babae. Nagkamali ako, si Ate Jiang Li ang kinidnap ng masasamang tao. Jiang Li? Zhao Zhao, paano mo nalaman? Ako. Jiang Li, kahit ano pa ang dahilan mo sa paglapit sa anak ko, hihintayin kong mahanap kita bago tayo magtuos. Boss. Ang ganda ng babaeng ito. Inibing na nabuhay. Sayang naman, paano kung AMM? Sa medyo ka, huwag mo akong bigyan ng problema. Hukayin mo ng malalim ang hukay. Sayang sekali. Ako tidak boleh mati, putri-putri ko masih menungguku. Ako akan angkat telepon, lanjutkan menggali untukku. Kinapansin belum ada kabar tentang keberadaan Jiang Li. Kami sedang berusaha, sedang memeriksa rekaman CCTV di setiap persimpangan. Siapa sebenarnya yang mengikutnya? Jingze, aku datang untuk melihat Zhao Zhao. Sudah kubilang, tanpa izinku, kau tidak boleh datang. Aku ibu kandung anak itu, kenapa Jiang Li boleh menemuinya sendirian, sedangkan aku tidak? Lagi pula, kemarin Jiang Li membawa Zhao Zhao dan hampir diculik. Bagaimana kau tahu soal penculikan Jiang Li? Hanya dengar-dengar saja. Dengar-dengar, Jiang Yuan, penculikan Jiang Li, apa ada hubungannya denganmu? Mu Jingze, apa dia sudah tahu sesuatu?
Tuan MU, kami menemukan keberadaan Nona Jiang. Cantik, kau sudah bangun ya? Jangan takut. Kakak akan menemanimu di sini. Ada orang. Si Alan. Tolong. Ada orang. Tolong. Jangan pergi. Ada orang. Tolong. Lari saja. Di tengah malam begini, kau berteriak sampai tenggorokanmu pecah pun tidak akan ada yang datang menolong. Lomo, pasrah saja, mungkin aku akan menghabisimu dengan cepat. Hanya ada satu kesempatan ini, tidak boleh gagal. Si Alan. Mujings, anak buahmu masih melihat. Tadi, ako agak kehilangan kendali. Tidak apa-apa, terima kasih sudah menyelamatkan ko. Ito, bagaimana kau bisa menemukan ko di sini? Bukankah kau yang menyuruh Zhao Zhao menelepon ko? Zhao Zhao. Gawat. Ito, bisakah kau segera mengantar ko kembali ke hotel? Putri ko masih menunggu ko di kamar. Ada apa? Kaki ko sepertinya terkilir. Jangan bergerak. Aku akan mengantarmu pulang. Berikan kartu amannya, aku akan mengantarmu masuk. Zhao Zhao masih di dalam, tidak boleh membiarkannya melihat. Itu, tuanmu, putriku pasti sudah tidur. Aku bisa masuk sendiri. Hati-hati. Bersambung. Aku tidak ingat grupmu memiliki layanan seperti ini, seleramu benar-benar unik. Terapi aroma, untuk mengatasi sulit tidur. Kalau tidak perkaya, koba saja. Baik. Istirahatlah yang cukup, aku akan mengirim orang untuk melindungimu secara khusus. Selamat malam. Mu Zhao Zhao. Mommy, syukurlah mommy tidak apa-apa. Tadi aku sangat khawatir. Sudah tidak apa-apa, jangan khawatir. Tuan MU, orang yang menculik Nona Jiang meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Dia meninggal karena diracun. Dirakun? Ini benar-benar keajaiban. Jika orang biasa, mungkin sudah tidak tertolong. Nenek tidak hanya bertahan sampai kami datang, kesadarannya juga pulih. Istirahat beberapa hari lagi sudah bisa keluar rumah sakit. Untung saja penanganannya tepat waktu. Kalau tidak, Mungkinkah Jiang Li adalah Dr. Genius Kara? Itu Chaloy. Si Jiang Li ba talaga ang doktor na si Kara? Sino ang nag-utos sa kanya? Nalaman mo na ba? Galing sa foreign account ang bayad, hindi pa matukoy ang salarin. Pero parang ang pamilya Jiang lang ang may galit kay MS. Jiang. Ang masamang babaeng iyon na naman. Gusto niyang ipahamak si mommy, hindi natin siya hahayaang magtagumpay. Ate, ang babaeng nagpapanggap na mommy ang gustong manakit sa kanya. Alam ko na. Wanwan, pumunta ka na sa kwarto ni Daddy at buksan ang computer. Na-record ko noong bantaan ng pamilya Jiang si mommy. Oras na para makita ni Daddy ang tunay nilang kulay. Kung gusto mong malaman kung nasaan ang anak mo, pirmahan mo ang transfer agreement. Kung hindi, hindi mo siya makikita habang buhay. Napakasama pala ng pamilya Jiang sa kanya. Hindi katakatakang gusto niyang bilhin ang shares ko sa pamilya Jiang. Deng Edmu, matagal ka na bang naghihintay dito? Bakit mo ako hinahanap? Nga. Jiang, sinabi mo noon na gusto mong bilhin ang shares ko sa pamilya Jiang. Tinanggihan kita noon pero nagbago na ang isip ko. Itutuloy. Sumpain, dapat silang mamatay lahat.
Yuan, lumabas ka riyan. May problema. Sabi ng SBA KOSA pamilya mo, ibibigay na ra na mo Jingzong shares na kay Jiangli. Hindi mari. Yuan, hindi ito maaari. Lumabas ka na riyan. Yuan. Yuan, marami akong hawak na shares ngayon. Baka mapansin kung ibibigay ko ng sabay-sabay, kaya baka matagalan ng kaunti. Ayos lang po, Dimmy mo. Salamat dahil tinutulungan niyo ako. Ate, ang gwapo ni Daddy at ang ganda ni Mommy. Bagay na bagay sila. Naniniwala akong magsasama-sama rin tayong 4 bilang pamilya. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit nagbago ang isip ni mo? Hindi ko pakialam kung ano ang galit mo sa pamilya Jiang, pero ang gamitin ang bata para manakot ay gawain ng isang duwag. Gusto kong makuha mo ang nararapat sa'yo. May appointment ako sa doktor para sa check-up ni Zhao Zhao. Mauuna na ako. Dadadalhin ako ni Daddy sa ospital. Magpalit na tayo. Tawagan mo ako kung may kailangan. Sige, ate, magpapalit na ako. Halika rito, Jiangli, ang kit mo. Anong gimmick ang ginawa mo para pumayag si Mujings na ibigay sa iyo ang shares niya? Binabalaan kita, huwag kang magulo. Magulo? Sa tingin niyo ba ay nagugulo lang ako? Wala ka, na bank konsensya? Gusto mo bang mawala ng tirahan ang tatay mo sa tanda kong ito? Mga hayop lang kayo. Hindi ko kailangang tratuhin kayo gaya ng pagtrato sa tao. Ayaw. Kapag sinubukan mo akong galawin, sisiguraduhin kong mawawalan kayo ng lahat at makukulong kayong tatlo habang buhay. I too Chaloy. Sige, Jiangli, panalo ka na. Jiangli nagamali kami noon. Basta pakiusapan mo si Mujingzi na bawiin ang desisyon niya. Kahit magkano, ibibigay namin. Pera. Mabibili ba ng pera ang dangal ko, ang oras ko, at ang anak kong kinuha niyo sa akin? Itago niyo ang kaplastikan niyo, pagbabayaran niyo ang lahat ng ito. Ikaw, Jiangli. Jiangli, pagsisisihan mo ito. Sabi kayo na nabye, walang sabayang makiasapa sa kanya. Nakalamitin mo nabye? Ganyan din katigas ang nanay niya noon, hanggang sa mawala siya bago tumigil. Anong silbi ng salita mo? Ano na ang gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala. Inutusan ko na si Yuan na humanap ng ibang paraan. Mommy, nakauwi ka na. Bakit ang tagal mo? Basang-basa ka pa, may masama na naman bang gumulo sa iyo? Huwag kang mag-alala, malapit na silang maparusahan. Ano? Kinansela ni Mujings ang paglilipat ng shares. I too Chaloy. Mujings, lumabas ka riyan. Umalis kayo, kailangan kong makausap si Mujings. MS, Jiang, kumalma ka. Jingzi, nandito na siya para hanapin ako, natatakot ako. Bakit hindi ka natakot noong nananakit ka ng ibang tao? Mujings, bakit? Personal na bagay ko ito at wala akong obligasyong ipaliwanag ito sa'yo. Umalis ka na. Kahit hindi ko maibibigay ang shares sa'yo, ako ang unang sumira sa kontrata, kaya bibigyan kita ng kaukulang bayad pinsala. Ikaw na ang maglagay ng halaga. Napakabukas palad naman ni Emily mo. Sayang, hindi ko kailangan yan. Jiangli, hindi lahat ng bagay ay kasing simple ng iniisip mo. Dahil kay Jiang Yuan at sa pamilyang Jiang, nawala sa akin ang lahat. May karapatan akong pagbayarin sila sa kanilang ginawa. Jingzi, nakabalik ka na pala. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Nakaramdam ka na ba ng konsensya? Ano ang sinasabi mo? Winasak mo ang buhay ng sarili mong kapatid, pinanood mong maging kumatose ang sarili mong anak at ginamit mo pa ang buhay niya para takutin ako. Nagsisi ka na ba kahit minsan? Jingzi, huwag kang maniwala sa kanya. Sinusubukan lang niyang sirain ang relasyon natin. Huwag kang maniwala sa kanya. Huwag mo na akong pag-unwari ang kaawa-awa sa harap ko. Pagkatapos maging matagumpay ng matching ni Zhao Zhao sa loob ng 2 linggo, dalhin mo ang perang. Ibinigay ko at maglaho ka ng tuluyan sa harap ko. Jiangli,
Nangangarap ka lang kung akala mo ay makukuha mo ang lahat ng para sa akin. I tutuloy. Mommy, bakit mo ako pinatira rito ng mag-isa? May lagnat ka, gusto kitang alagaan. May sakit si Mommy, ayaw kong mahawa ka. Nag-book si Mommy ng bagong suite, room 2,120. Magpahinga ka lang ng maayos dito, pupuntahan kita bukas. Huwag na huwag kang magbubukas ng pinto sa mga estranghero, naintindihan mo ba? Opo, naintindihan ko. Magpagaling ka po, Mommy. Mabuti. Susunduin kita bukas. Dalawamput isa. 2,102. Hello, Ma. Nandito na ako. Mu Jingze, nasa room 2102 B Asia? Pinainom ko siya ng sapat na gamot sa tulong ng iba. Ito na ang tanging pagkakataon mo. Huwag na huwag kang magkakamali. Huwag kang mag-alala, Ma. Nakalkula ko na ang ovulation period ko. Siguradong magkatagumpay ako ngayon. Bitawan Montag ako. Ano pang ipinagkukunwari mo? Ikaw ang naglagay ng gamot, hindi ba ito ang gusto mo? Mu. Ano ang nangyari? Hindi ba binayaran natin ang waiter para iwanang nakabukas ang pinto? Sino ang nasa labas? Sino ang may lakas ng loob na lagyan ako ng gamot? Jenly, bakit ka nandito? Bakit ka nilalagnat? Pagkagising mo, pagbabayarin kita. I tutuloy. Mista, Mu, nahanap na ang waiter na naglagay ng gamot sa inyo, pero hindi niya alam kung sino ang nag-utos. S.A. kanya. Tungkol naman kay MS Jiang, naligaw lang siya ng kwarto dahil sa lagnat. Ipapatuloy ang investigasyon. Kapag hindi niyo nahanap, huwag na kayong magpapakita sa akin. Bakit kagabi, ang pakiramdam ko sa kanya ay parang yung babae 5 taon na ang nakalilipas. Gising ka na. Ano pa ang sakit sa'yo? Huwag kang gumalaw, nilalagnat ka pa. Mujings, ano na naman ang gusto mo? Sa tingin mo ba ay hindi pa sapat ang pinsalang ginawa mo sa akin? Nilagyan ako ng gamot kagabi. Pasensya na. Ano mang kabayaran ang gusto mo, ibibigay ko. Kung gayon, ibalik mo sa akin ang shares ng pamilyang Jiang. Jenly, napakahalaga ba talaga ng shares sa'yo? Kung hindi mo may bibigay, wala na tayong dapat pag-usapan. Mommy, nakabalik ka na rin. Kung hindi ka pa bumalik, lalabas na sana si Wanwan para hanapin ka. Wanwan, kung hindi talaga tadhana na magkasama kami ng tatay nyo, pipiliin nyo ba ni Zhao Zhao si Mom? Enlay. Siyempre naman, kahit ano pa ang mangyari, kakampi si Wanwan kay Mommy. Mommy, masakit pa ba ang pakiramdam mo? Magpahinga ka ng mabuti, bukas ay lalabas tayo. Hindi ko akalain ang planado kong pakana ay ikaw pa ang makikinabang. Wanwan, lignan. Bilisan natin. Mukhang hanggat hindi ka namamatay, sisirain mo lang ang mga plano ko. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging maawain. Wanwan, umiwas ka. Mama, Mr. Mu, Bakit? Bakit ka nagmamadali? si MS Jiang, nabanggap Pumunta tayo sa ospital. Kumusta na ang babaeng dinala rito dahil sa aksidente? sino ka ba niya? Tinatanong kita, kumusta na siya? Dinala na siya roon para sa ilalim sa operasyon. Doktor, ano ang resulta? Paumanhin, huli na ng madala siya rito. Ginawa na namin ang lahat. Iligtas niyo siya. Ginoo, nakikiramay kami. Sabi ko iligtas niyo siya, narinig niyo ba? Ano man ang maging kapalit, iligtas niyo siya. Ginoo, naintindihan ko ang nararamdaman nyo, pero ginawa na talaga namin ang lahat. Subukan niyo ulit. Iligtas niyo siya. Tito mo, nandito ka ba para hanapin ang mommy ko? Jiang Li ang pangalan niya. Tito, gagawin ko ang lahat para iligtas ang mommy mo.
Hahanap ako ng pinakamagaling na doktor, huwag kang mag-alala, magiging maayos lang siya. Sino ang nagsabing mamamatay na ang mommy ko? Nasugatan lang naman ang binti niya. Ibig mong sabihin, ang taong nasa loob, hindi siya ang mommy mo. Elan. Paumanhin, abala ako. Tara, hanapin na natin ang mommy mo ngayon din. Elan. Aray, dahan-dahan lang. Jiang Li, bakit ka naman naging pabaya? Mabuti na lang at maayos ka. Kung ikaw ang taong hindi na iligtas sa operating room kanina. Ano na lang ang mangyayari sa akin? Napag-isipan ko na ang mga share ko sa Jiang family, ililipat ko na lahat sa iyo agad. Dahil gusto kita. Ano ang sabi mo? Sa loob ng mahabang panahon, hindi ko naintindihan ang nararamdaman ko. Hanggang sa malaman kong na-aksidente ka, doon ko lang. Alam kong ang paulit-ulit mong kapahamakan ay may kinalaman sa pamilyang Jiang. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang patuloy kanilang apihin. Tatanggapin mo man ako o hindi, simula ngayon, susuportahan kita ng walang pasubali. Salamat. Hello. Ano? Mo, kailangan ko ng tulong mo. Kumpleto na ba ang lahat? Kung gayon, magsimula na tayo. Mr. Jiang, dahil ito ay isang high-level meeting ng Jiang Group, dapat ay dumalo ang pangalawang anak na, SIMS, Jiang. Hindi na makakarating si Jiang Li. Nasa ospital siya at naghihingalo. Bilang ama niya, ako ang hahawak ng lahat ng shares niya. Ang Jiang Group ay itinayo ng iyong asawa, at ang pangalawang anak na si MS. Jiang ang nararapat na tagapagmana. Ano, hindi mo pa ba nakikita ang sitwasyon? Huwag mong kalimutan, ang taong namumuno sa Jiang Group ngayon ay ako. Jiang, hindi ka ba masyadong maagang nagdiriwang? Mr. He. Jiang Li bakit buhay ka pa? Ano, gulat kayo dahil hindi ako namatay? Tama lang yan, abala kayo sa pag-aagawan ng shares, pero hindi nyo man lang siniguro kung buhay pa. Ako, Paano naman mangyari yan, Shally? Mabuting nang ligtas ka, dahil anak kita. Sa mundong ito, sinong ama ang maghahangad na mapahamak ang sarili niyang anak? nasaan ang mabuti mong asawa at anak? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Wala akong ginagawa, ako. Jiang Li, kailangan na ebidensya sa lahat ng bagay. Huwag mo kaming pagbintangan ng kung ano-ano. Gusto niyo ng ebidensya? Huwag kayong mag-alala, ibibigay ko sa inyo. Makinig kayong mabuti sa bawat salitang sasabihin ko. Simula ngayon, ako na ang hahawak bilang chairman. Jiang Li, wala kang alam sa pagpapatakbo ng kumpanya. Paano mo kukunin ang kumpanya ko? ISA pa, 30% lang ang shares mo. Nangangarap ka lang kung sa tingin mo ay mapapatalsik mo ako para ikaw ang maupo. Kung nangangarap lang ba ako, tingnan mo na lang at malalaman mo. Hindi Mari. Hindi, paano nangyari ang lahat ng ito? Pa, bakit 60% ng shares ng kumpanya ang nasa kay Jiang Li? Ibinigay ba ni Mu Jingxi ang lahat ng shares niya sa kanya? Jiang Li, napakawalang hiya mong anak. Hindi ko ito tatanggapin. Ang Jiangs ay dapat sa akin. Sa akin sa kapangyarihan, walang pakialam sa batas. Jiang, talagang namangha ako sa inyo. Mu Jingzi, bakit Montag siya kinakampihan? Hindi pwede. Kung sasabihin ko sa harap ni Jiang Li na ginamit ko ang pag-donate ng kidney kay Mu Zaozao para pil. Itin si Mu Jingxi na tulungan ako, siguradong ibubuko niya ako. Ayos ka na ba? Ha? Ang pangalawang anak ay ang may pinakamalaking shares sa kumpanya ngayon. Ayon sa batas, siya ang may karapatang mamahala sa kumpanya. Dapat lang. Jiang, ikaw ang hindi nakakakita sa sitwasyon ngayon. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Xiao Li, alam na ni Papa ang pagkakamali niya. Xiao Li Papa, alam na ni Papa ang pagkakamali niya.
Wala na akong natira, at tawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Talaga? Wala akong nakikitang pagsisisi sa iyo. Ayos lang, marami kang oras para magmuni-muni sa presinto. Ikaw. Asawa ko, anong ginagawa niyo? Bitawan niyo kami. Jiang Li, ginagawa mo ito sa sarili mong ama. Mamatay ka sana, pagbabayaran mo ito. Pagbabayad? Kung may hustisya talaga, matagal ka ng patay. Dahil hindi ka kinuha ng langit, ako ang kukuha sa iyo. Pa, Zhang Li pa. asawa kayo. Huwag kayong magmadali, marami pa akong oras para isa-isahin kayo. Ikaw. Ma ikaw. Jiang Li ikaw. Yinke, 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 muyinke. Alam mo ba, 5 taon ko itong hinintay. Kaya pala, pagkapunta mo sa kumpanya, kinuha mo agad ang kahon na ito. Nasa loob nito ang sikretong gamot na iniwan ng nanay ko. Maililigtas nito ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Sa katunayan, Ano ang sinasabi mo? Naktubo ang kiliknik Cao Cao, nasa emergency room siya. Itu Chaloy. Doktor, kumusta na ang anak ko? Critical ang sitwasyon niya, kailangan na siyang operahan. Kahit maging matagumpay ang operasyon, kailangan pa rin ng masusing pag-alaga para gumaling. Pero sa pagkakaalam ko, walang ibang makakagawa nito maliban sa isang mahusay na doktor. Ibig sabihin si Zhao Zhao. ano pang hinihintay nyo? Ihanda na ang operasyon, ako si Kyra. Jiang Li, ano ang sinasabi mo? Patawad, itinago ko ito dahil ang pagbalik ko ay para harapin ang pamilyang Jiang at ayaw kong aroon ng aberya. Kunin mo ang mga gamot ayon sa reseta at ipainom sa kanya agad pagkatapos ng operasyon. Ikaw pala talaga ang mahusay na doktor. Hindi ko akalaing makikita kita. Pero ano? Ayusin mo na ang operasyon agad. Wala lang kaming angkop na donor ng kidney. Pumunta rito ang asawa mong si MS. Jiang Yuan, pero hindi sila tugma. Gamitin mo ang akin. Basta mailigtas si Zhao Zhao, gagawin ko ang lahat. Zhao Zhao, huwag kang matakot. Sa pagkakataong ito, poprotektahan kita ni Mommy. Napakalaki naman ng tadhana ni na MS. Jiang at Zhao Zhao. Kahit ang mga tunay na magulang ay hindi tugma, pero si MS, Jiang ay tugma pala. Ano ang sinabi mo? Daddy, Anak ka ni Jiang Li, bakit mo ako tinatawag na daddy? Daddy, Zhao Zhao, ang taong nasa loob. ang nasa loob ng operating room ay si Ate Zhao Zhao. Ako si Wanwan, ang mommy ko ay si Jiang Li, at ang daddy ko ay ikaw. Daddy, may nangyari kay Mommy. Iligtas mo si Mommy. Jiang Yuan? Hindi ba't kakatapos lang niyang lumabas? Hindi siya ang masamang babae, nagkamali ako. Si Ate Jiang Li ang tinutukoy ko. Doktor, ano ang resulta ng pagsusuri? MR Mu, ayon sa report, sina Jiang Wanwan at Mu Zhao Zhao ay tunay na magkambal, at ang kanilang tunay na magulang ay ikaw at si MS Jiang. Itu Chaloy. Kaya pala ang taong matagal ko nang hinahanap ay nasa tabi ko na pala. Daddy, kailan kaya magigising sina Mommy at Ate? Huwag kang mag-alala, magigising din sila agad. Pagkagising ni Mommy, buo na tayong 4 bilang isang pamilya. MR Mu, may nahanap na kaming impormasyon tungkol sa ipinapaimbestiga nyo. Ang naglason sa inyo at ang nagbangga sa sasakyan ni MS. Jiang ay ang kanyang madrasta, ang ina ni Jiang Yuan. Siguradong sa buwatan ito nilang dalawa. Mabuti. Ang pamilya Jiang ay nagtangkang manlinlang sa akin at pumatay kay Jiang Li para itago ang katotohan. Ann, may iba pa ba? 5 taon na ang nakalilipas, matapos mabuntis si MS. Jiang, ikinulong siya. Ang unang anak na ipinanganak niya ay ipinagpalagay ng pamilya Jiang na patay na at kinuha nila. Pagkatapos, dinala ni Jiang Yuan ang bata sa inyo. CJ. Jiang Yuan, hindi mo talaga ako binigo. Oras na para pagbayarin siya. Hindi ba't nangako si Mu Jings na poprotektahan ka basta't magbigay ka ng donor para sa batang iyon? Bakit bigla siyang bumawi? Kailangan mo akong tulungan. Hindi natin pwedeng hayaang umangat ang batang iyon sa atin. Itu Chaloy. Hindi ba natatakot si Mu Jings na mamatay ang batang iyon?
Nasabi na kaya ni Jiang Li ang katotohanan sa kanya? Kung ganun, habang hindi pa alam na iba ang katotohanan, sasabihin ko sa media na nangaliwa si Muji. Ningzi, iniwan ang kanyang asawa at anak, at pinilit kang magpakamatay. Gising ka na. Kumusta na si Zhao Zhao? Naging matagumpay ang operasyon. Dahil sa gamot mo, magigising na si Zhao Zhao agad. Nakakahinga na ako ng maluwag. Daddy, Mommy. Wanwan, sinabi mo na sa kanya? Mujings, kahit anak mo si Wanwan, hindi ko papayagang kunin mo siya. Huwag kang mag-alala, hindi ko kukunin si Wanwan. At si Zhao Zhao rin, pwede kayong mamuhay ng magkakasama. Pero may isang kondisyon, pwede mo ba akong tanggapin, Imea? Jiang? Mommy, payagan mo na si Daddy. Depende na yan sa ipapakita mong kilos. Mr. Mu, may malaking problema. Ziege, ituloy Montag. Sabihin mo, Si Jiang Yuan, sinabi niyang kinuha mo ang kapatid niya at ang bata. Ngayon, nagwawala ang nanay niya sa baba. Wanwan, samahan mo muna si Mommy. Bababa lang si Daddy saglit. Sasama ako sa iyo. Lanan, Sa loob ng maraming taon, nanganak ang aming Yuan para sa pamilyang Mu, pero hindi man lang niya makita ang sarili niyang anak. Hindi na bal kung wala siyang titulo, pero ngayon, inagaw pa ng sarili niyang kapatid ang asawa ni. Sobrang sama naman yan, hindi ko akalain ganyan pala ang pangalawang dalaga ng pamilyang Jiang. Tama ka. Mujingzi, hindi ako naniniwalang gagawin mo pa rin ang gusto mo sa anak ko sa harap ng publiko. Ang pagpapakalat ng chismis ay may parusa kulong. Wanwan, Yes, Jiang, kaya mo bang panindigan ang mga sinabi mo? Ako, syempre kaya ko. Manugang, ang laki na ni Zhao Zhao. Kahit hindi mo na gusto si Yuan, hindi mo ba dapat isalang ala? Ingang bata? tema. Pipilitin mo ba ang sarili mong anak na tawaging ina ang babaeng umagaw sa lugar na iba? Nga, inagaw na ang asawa, inagaw pa ang anak, napakawalang hiya naman. Tama. Ngayon alam mo na kung gaano kasama ang sumira ng pamilya ng iba. Noong inaakit mo ang ama ko at pinilit ang nanay ko na magpakamatay sa kawalan ng pag-asa, nakalimut. Ano na ba ang lahat ng ginawa mo? Mujingzi, dahil desidido kang protektahan siya, hayaan mong isama ko si Zhao Zhao. Hindi ko hahayaang saktan ninyo ang apo ko. Hindi ko nanay si Jiang Yuan, ang nanay ko lang ay si Jiang Li. Mu Zhao Zhao, ang batang ito, nagagawa mo pang kumampi sa iba, ha? Halika rito, lumapit ka. Kapag ginalaw mo pa ang anak ko, sisiguraduhin kong magsisisi ka. Hindi ako nagbibiro. Nakita nyo na lahat. Sa loob ng maraming taon, ganyan niya tinuruan ang apo ko. Tinuruan niya itong talikuran ang sarili. Niyang pamilya. Ano na ang gagawin ko? Ako ang totoong Mu Zhao Zhao. Ai Tuchaloy. Ako ang totoong Mu Zhao Zhao. Ate, ayos ka lang ba? Bakit ka bumaba? baby, kamusta ka na? Huwag kayong mag-alala, Mommy at Daddy, ayos lang si Zhao Zhao. Mga tito at tita, nakita nyo na, kami ni Wanwan ay matagal nang nagkahiwalay na kambal. At ang lahat ng ito ay kagagawa ng masamang babaeng iyan at ng pamilya niya. Sinungaling kayo. May ebidensya ba kayo? Gusto mo ng ebidensya? Sige, ibibigay ko sa iyo ngayon. Dalawampung taon na ang nakalilipas, bilang yaya, inakit mo ang ama ko at nakipagtalik sa harap ng anay ko. 5 taon na ang nakalilipas, nilason mo ako, sinira ang engagement ko, at nang malaman mong bunti. Ay ako sa anak ng pamilyang mo, ikinulong mo ako, pinalabas mong patay ang sanggol, at tinangka mo pa. Akong patayin. Kung hindi niyo ako pinagkaitan ng prenatal check-up, paano ko maitatago sa inyo ang pagluwal kay Wa? Nuan, ang langit ang saksi, nakatakda akong maghiganti sa inyo. Deserve nyo, yan ang nanay mo. Bakit kaming mag-ina ang mayroon, samantalang kami ni Yuan ay wala?
Gusto ko lang makitang magkahiwalay kayong mag-ina at magdusa ng sobra. Ngayon, oras na para maranasan nyo ni Jiang Yuan ang naramdaman ko. Ano ang gagawin mo kay Yuan? Ano ba talaga ang gagawin mo sa kanya? Napakasama mo, ano ang gagawin mo sa anak ko? Dalhin niyo siya at asikasuhin ng mabuti. Ano ba ang gagawin mo? Para mo AKO, value ka. Ang mag-asawang Jiang ay nahuli na, at sinabi ng pamilyang muna pananagutin nila ang mga ito sa kan. Ilang mga krimen. Tapos na ang lahat. Hindi ako patatawarin ni Mu Jings at Jiang Li. Saang kwarto si Jiang Yuan? Ito Chaloy. Siguradong nakarinig si Jiang Yuan at tumakas na. Mainit pa ang kumot, hindi pa siya nakalayo. Maghiwa-hiwalay tayo para hanapin siya. Mazos unot. Jiang Li, dahil hindi mo ako patatawarin, sabay na lang tayong pumunta sa impyerno. Gagamitin ko ang taong pinakamahalaga sa iyo. Punta tayo sa ospital ng Mu. Pumasok na kayo. Baby, Names Montag Beasi Mommy? Ito Chaloy. Gising ka na. Si Wanwan, sinabihan ko siyang magpahinga na ng maaga, pero ayaw niya. Simula pagkabata ay kasama ko na siya, pero si Zhao Zhao, 5 taon ko siyang hinanap. Tapos na ang lahat. Kapag tuluyan ng gumaling si Zhao Zhao, marami na tayong oras bilang isang pamilya. Hello? Napawala si Cao Cao. Nawawala si Zhao Zhao. Ale, may nakita ba kayong nurse na may kasamang bata? Salamat. Jiang Yuan, ipaalam mo agad, harangan ang lahat ng labasan ng ospital. Huwag na huwag mong hayaang makatakas si Jiang Yuan. Oo. Dahil sa pagiging mag-ina natin, gusto sana kitang buhayin para makahingi ng pera sa mga magulang mo. Pero mukhang wala ka na ring silbi. Hindi na kailangan. Hindi ba matalino ka? Kaya mo bang mahanap ang nanay mo ng mag-isa? Tingnan natin kung paano mo siya hanapin ngayon. Ito Chaloy. Jiang Li. Masamang babae, huwag mong sasaktan ang mommy ko. Shally, Zhao Zhao, 8 Mommy. Jiang Li, bakit mo kailangang agawin ang lahat ng dapat ay sa akin? Ang lahat ng ito ay hindi naman talaga para sa iyo, Jiang Yuan. Manatili ka na lang sa impyerno at magsama-sama na kayong tatlo roon. Jiang Li, hindi ba galit na galit ka sa akin? Patayin mo na ako, sige na, patayin mo na ako ngayon din. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin.
Ang pagpatay sa iyo ay magpapadumi lang sa mga kamay ko. Gusto kong malaman mo na minsan, mas masakit pa ang mabuhay kaysa mamatay. Ito Chaloy. Pagkatapos, nagpakasal sina Lisa at Stephen at namuhay ng masaya. Masaya ba sila gaya ni na Mommy at Daddy? Hindi, mas masaya si na Mommy at Daddy kaysa sa prinsipe at prinsesa dahil nandyan tayo. Alas 9 na. Mga bata, hindi ba oras na para matulog? Ayoko pa. Hindi pwede, ang mommy nyo ay akin na ngayon. Makinig kayo, lumapit kayo kay Daddy. Ayan, ang galing nyo. Tara na, mahal ko, babalik ako agad. Mujings, bakit hindi ko napansin noon na napakamakulit mo pala? Halika kayo, mga bata, pumasok na sa ilalim ng kumot. Bukas, ipapasyal kayo ni Lola. Ngayong gabi, hindi nyo pwedeng istorbohin ang oras naming dalawa ng mommy nyo, naintindihan nyo? Ate, bakit hindi mo sinabi sa akin noon na aagawin ng tatay na ito si Mommy? Huli na ba para magpalit ng Daddy? Mahal ko, nandito na ako. Huwag kang mag-alala, dahan-dahan lang. Tulog na sila, alam na ng mga bata. Wakas ng episode.